political background, experience, anong sagot mo sa kanila? Hayaan nyo muna ako bigyan ng pagkakataon, di ba? Bago nyo ako husgahan. So, yun. Gagawin ko lahat ng kakayahan ko para matulungan ang lahat ng vendors. Okay, thank you po. Ng vendors, supporters, maraming salamat po sa inyong lahat. Eto lang ha. Eto sila ha. Etong dito ha. Yan. Tatakbo yan sila sa pagka councilor, sa pagka congressman, mayor, di ba? Like eto ha. Etong tao na to, alam naman ng karamihan na sikat to si Diwata, di ba? So, syempre may mga businessman or may mga tao talaga na mayayaman diyan na tinutulak nila si Diwata para gawing instrumento. Nako, alam mo Diwata, ito lang masasabi ko ha. Pwede kung ang advokasya mo lang naman ay sa vendors. So, hindi siya pangkalahatan. Hindi makakapag-benefits ang buong Pilipinas. 'Di ba? Kung yan lang yung yung advokasya mo na para sa mga vendors, no. Paano makinabang ang Pilipinas niyan? Pwede ka namang magpatayo ng kooperatiba, Diwata. Huwag naman sa politika. Huwag kang sasabak sa politika. 'Di ba? Like gasgas na yang mga for the Filipino people. Gasgas na yan, matagal na yan. Narinig na namin yan, ilang ulit na namin narinig yan. Ako, hindi ka nga, 'di ba? Hindi ka nga malapitan pag nagpapa-picture. Diba? Paano na kaya pag magiging pag magiging congressman ka na, kasi mangot ka siguro palagi. Hindi ka nga malapitan para magpa-picture. Napakalungkot ng mukha mo, parang galit ka, parang gusto kang manuntok, diba? Ang pa-plastic, napaka-plastic mo naman. Diba? At saka ginagamit ka lang naman ng politiko, ng mga mayayamang, mga negosyante na nasa likod mo. At saka hindi naman sa nagtatanong lang naman, nakapagtapos ka ba ng pag-aaral mo? Ha? Kahit man lang makapagtapos ka ng polsay, o kahit meron kang alam na batas na sasama ka dyan sa politika. Kahit may mga abogado na magtuturo sa iyo. Pero hindi naman lahat ng oras doon ka mag-rely sa kanila or mag-defend ka sa kanila. Dapat may ka rin, may paninindigan ka rin, 'di ba? Like napaka-obvious naman na ginagamit ka lang ng mga nasa paligid mo. Kasi nga, syempre, sikat ka, 'di ba? Gamitin mo naman yung utak mo. Diwata. Huwag ka magpagamit, 'di ba? Patayo na lang kayo ng kooperatiba para sa mga vendors, 'di ba? Tsaka ito si Kerwin Espinosa. Ang kapal naman ng pagmumukha nito. Dati nang nakulong, dati nang umamin na isa siyang 'di ba? Sakang ganyan. Tapos tatakbo kang mayor, ano advokasya mo sa lugar ninyo? Ano bang gagawin mo sa lugar ninyo? Baka dadami yung mga ganyan. 'Di ba? Kasi isa kang dati, iwan namin, ngayon, may mga nakapagsasabi, mga naririnig din ako dyan sa mga balita na ganun pa rin daw yung kalakaran mo dyan. Diba? Anong gagawin mo? Hindi na ito maganda. Grabe naman yung standard ng Pilipinas pagdating sa nag-a-apply tayo ng trabaho. Daming na ng requirements, daming qualification, papers mo, sa mga documents mo para tatanggapin ka. Tapos dito sa pagiging politika, kahit isa kang convict, 'di ba? Okay lang. Isa kang bob, 'di ba? Isa kang walang alam, walang pinag-aralan. Hindi nakapagtapos, okay lang. 'Di ba? Ito naman si Ayon. Hindi porket sikat ang boyfriend mo, tapos tatakbo ka bilang isang councilor diyan sa lugar nyo. Nandiyan na si okay na yun si Jong Hilario, nakapagtapos naman ng polsay yan, naging magna cum laude naman yan, nakapagtapos na yung pag-aaral yan. Ikaw Ayon, hindi ko alam kung anong napagtapusan mo, anong credentials mo, ba? Hindi naman pero hindi naman sa tayo, pero dyan kasi sa Showtime, parang naman yan, parang hindi nga masyadong nagsasalita niyan kasi hindi yan masyadong marunong magsalita. Si Ayon, 'di ba? Hindi naman ka pwedeng aanga-anga sa sa pagiging politician mo or sa pagiging councilor mo, maging anga-anga ka diyan, 'di ba? Okay lang naman kasi meron naman kami mga abogado, meron naman mag-advise sa amin. Ikaw, awan ka lang. Ikaw yung nanalo. Sayong pasahod ng Pilipinas, sayong pasahod ng gobyerno sa inyo.
Diba? Kung magiging tanji lang kayo, diba? Ang taong bayan nagbabayad ng tax para sa pasahod ng mga politiko na yan, diba? Anong gagawin mo? Papasahod lang ang gobyerno sa iyo, tapos ikaw nagre-rely ka lang sa mga matatalino. Ikaw taw-tauhan ka lang, 'di ba? So, isipin niyo mabuti. 'Di ba? Kaya diyan sa lugar ninyo, pilatisin niyo yung yung mga politikong tatakbo ngayong 2025. Pilatisin niyo yung mga ugali nila. Huwag kayong magpagamit. Ha? Yan lang. So, anong sa inyo sa mga tatakbo ngayon? Parang hindi na siya maganda. Parang ibang Pilipinas. Napakatindi, napaka-grabe, hindi mo alam kung anong klaseng gobyerno meron tayo sa Pilipinas, 'di ba? Napakaraming mga deserve diyan na mga gustong tatakbo na hindi pa nga makapanalo. Pipiliin pa talaga nila na gagamitin yung mga sikat para sigurado mananalo sila. Pero baka matawanin ng mga tao na hindi porket sikat kayo, yung boyfriend yung sikat kayo, tapos marami kayong pera, mananalo kayo. Hindi rin kayo magtatagal. That's it. So, comment na lang ninyo kung ano yung say niyo sa mga tumatakbo, no? O sa mga nagpa-file ng COC nila for 2025. I-comment niyo dyan kung anong say niyo sa kanila. Thank you.